Hindi lahat may bilang, mga boss chief, amo, sir. Yung iba diyan, wala lang. Hindi nga alam kung ano kung ano yung nangyayari, kung bakit nandoon si dating Pangulong Duterte. Basta alam lang nila, mga bossing, biktima ng pamumulitika si dating Pangulong Duterte, no? At yan po ang mga DDS, mga kababayan. No? Yung iba, nadamay lang. Ay, putek na yun. Yung kapitbahay ko, nag-post, pinost I stand for PRRD. Naku, ako din, magpo-post. Dati akong Duterte. Dati akong Duterte. Pero mga bossing, pag hinalukay mo kung ano yung kaalaman at kung ano yung laman nung nasa utak nila kung bakit nando si Digong, walang isasagot sa inyo yan. No? Kaya sabihin nyo doon sa mga nag-unfriend sa inyo, doon sa mga umaaway sa inyo, may bilang ka ba? O yan. Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito, mga boss, chief, amo, sir. O, di ba? Ganyan lang. Tahimik lang kayo. Yan nyo sila. Kung umiiyak, di umiyak. O. Di ba? Paano naman yung mga biktima? 5 taon, 4 na taon. O. Paano naman yun? Di ba? Yung tangis ng mga magulang nila na damay sa droga, paano naman yun? Di ba? Sabi ni Rampage Moto, di namin pinag-uusapan kasi sigurado magkakatampuhan. Walang pakialam. Anyway, mga bossing, eto, may ibabalik lang tayo, ha? No? Para hindi natin nakakalimutan, baka mamaya sabihin na naman, naku, pinulitika si Inday Sara Duterte. Kaya na-impeach. Baka dumating sa punto na ma-impeach nga ang vice presidente, sabihin ng mga yan, pinulitika lang si Inday Sara Duterte, kaya na-impeach. Mga bossing, eto, merong mga balita na ganito. What we know so far, yung ghost student. Di ba? What we know so far, ghost student in DepEd, no? Senior high school voucher, March 7, 2025. O yan, may mga ganyang pangyayari ho, mga kababayan. Ano ba yan? Talagang ghost student. Ghost student DepEd withheld 200 million in voucher due questionable claims, mga kababayan. Ayan niya ho. Nasaan ba yung nito? Yung pinaka main na sandali lang. Kunin ko. Dito ba? Sandali, na-post yan Eto. Yan. Ayan, i-post natin, para kabisado ninyo. At hindi lang yan, di ba? Mga confidential funds at iba pa, mga kababayan. Baka kasi sabihin nila, pinupolitika lang ang vice-presidente. Kaya, kaya ini-impeach. Tingnan nyo ho ito, ha? Ako, ang tagal. Ayan. Ayan, PIAC is a third-party group that DepEd contracted in administer the voucher following, nagtataka ako, bakit walang napaparusahan dito? Sa sample kami ng mga tao rito. Sabi ni si Anggara ito, no? Yung talagang may pattern ng mga nagte-take advantage at nananamantala sa sistema. 2016, 2017, nag-umpisa na itong mga ganito, mga kababayan. At 2023 to 2024, yun nga yung medyo talagang na-discover na ho, mga bossing. Yan po yung mga hahalukayin, yan po yung mga iimbestigahan doon sa nakaraang nakaupo sa Department of Education, mga bossing. Mga ghost student, ang dami, may mga ghost employee, may mga ghost student at kung ano-ano pa. At wag ka, meron pang mga confidential funds, mga kababayan. Ngayon, di ba? Humihingi ng budget, 2 bilyon, no? Umabot nga na ipatawag sa Kongreso para ipaliwanag yung budget, mga bossing. Siyempre, kapag ka merong mga ganitong questionable, kailangan malaman maigi. Di ba? Anime Fan Channel, may live ulit. Kailangan malaman maigi kung saan pupunta yung susunod na budget na hinihingi na, grabe first time in the history, 2 milyones. Hindi, mali. 2 bilyones, mga kababayan.
Kaso, nung tinatanong si Inday Sara Duterte tungkol doon sa mga budget na hinihingi ho, mga boss chief amo, sir, eh, ayaw na magpaliwanag. Nandyan yung kopya, nandyan yung papel, iniabot ko sa inyo, bahala kayo kung gusto nyong aprobahan or ayaw nyong aprobahan. Di ba? Pwede ba yun, mga kababayan? Pwede ho ba yun? Unang-una, halos doble sa lahat ng vice-presidente yung kanyang hinihingi. Di ba? Tapos merong mga katanungan about mga confidential fund, etc., etc. Tapos ayaw man lang magpaliwanag. Anyway, kasi doon sa nakapaloob, doon sa budget na hinihingi po ni Inday Sara Duterte, mga kababayan, ang isa sa medyo questionable ho sa akin, 100 million para lang po sa mga advisor niya. Biruin nyo, 100 million para sa advisor niya. Di po ba't napakalaki, mga kababayan? At yung mga doble-doble na yung DPWH, meron na, etc. May mga gumagawa na nun at sila meron pa din pong hinihingi. Sa panahon ng kagipitan o panahon po ng sa kalagayan ng Pilipinas ngayon, kailangan natin mag-save. Di ba? Wag na yung pa-doble-doble. Meron ng tawag dito, sakop ng gobyerno o meron ng, ano ba pinakamagandang word doon? Meron ng nakatalaga dyan para gumawa nung mga bagay na yan at mga proyekto na yan. Pero may hinihingi pa ang OBP. Siguro, yun yung ayaw maipaliwanag o ayaw marinig na ni Inday Sara Duterte o ayaw niyang maparinig sa taong bayan na sa kanya manggagaling yung paliwanag na yan. Baka hindi kayang paliwanag. Di ba? Tapos may mga ganito pa na mga bali-balita, yung mga ghost student, ghost employee, lahat na ho. No? Kumbaga, inano ko lang mga kababayan, nagbalik tanaw lang tayo. Mahirap na po. No? Mahirap na po. Baka mamaya, tuloy yung impeachment, ma-impeach si Inday Sara Duterte at magsigawan, mga kababayan, yung mga DDS na pinupolitika na naman sila. No? Ganyan ang nakikita ko sa mga DDS ngayon, mga bossing. Hindi ho nila alam kung ano talaga yung nangyayari. Pero dahil nga po uso yung I stand with PRRD. Kami din, makiki-PRRD na din kami. Total naman, dati ibinoto ko yan makiki-Inday Sara Duterte kami. Total naman, ibinoto ko yan anak yan ng dating Pangulo. Makikisali na lang ako dyan. Ganun ho ang nakikita ko. Pero pag tinanong mo, bakit ba sa tingin mo ini-impeach si Inday Sara Duterte? Hindi ko po alam Ganun ang isasagot sa atin yung mga yan. Ano? Ganun ang isasagot sa atin ng mga yan, mga bossing. Anyway,